Sumipa ang inflation o bilis ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin sa bansa nitong Agosto. Isa sa mga dahilan niyan ang walang prenong taas presyo ng petrolyo na nagtaas na naman ngayon. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Madaling araw kanina nang sunod-sunod na magsidating ang mga jeep sa gasolinahan na yan sa Quezon City. Minabuti nilang magpakarga na bago magpatupad ng panibagong taas presyo sa petrolyo. Dapat ibalik nila yung subsidy nung araw, yung katulad nung para malaking bagay yun sa aming mga driver. Hindi, kinukulang na nga yung kita namin ngayon eh. Ang laki nang nababawas. Pag tumataas yung diesel namin, ang laki nang nababawas ng kinikita namin eh. Sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, 1 peso and 20 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. 1 peso and 10 centavos ang dagdag sa kerosene, habang 50 centavos sa gasolina. Ito na ang ikasyam na sunod na taas singil sa diesel at pangwalo para sa gasolina. Katunayan, kabilang ang sunod-sunod na taas presyo na yan sa petrolyo sa mga itinuturong dahilan kung bakit bumilis ang inflation nitong Agosto. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, 5.3% ang August inflation, mas mataas sa 4.7% nitong Hulyo. Ito ang unang beses sa sumipa ang inflation matapos ang 6 na buwan ng pagbagal nito. Sa kaso ng petrolyo, nasa 0.2% ito ngayon, malayo sa negative 4.7% o pababang presyohan noong nakaraang taon. Bukod sa gasolina, nakikita ring driver o nagpapabili sa inflation ang presyo ng gulay. Mas mataas ng halos 32% ang inflation sa gulay noong Agosto kumpara sa kaparehong buwan ng 2022. Pag may mga typhoons tayo, bumababa yung ating supply ng vegetables. So nagkakaroon tayo ng temporary na shock doon sa price of vegetables. That happened of course nung last week of July kasi talagang binaha yung malaking part ng ating bansa, particularly yung Region 3. Sa nakalipas na 8 buwan, naglalaro sa 6.62% ang average inflation sa bansa. Ang inaasam na 5.4% inflation sa pagtatapos ng 2023, maaabot kaya ng gobyerno? Kung ang ilang ekonomista ang tatanungin, mukhang suntok sa buwan ang target ng gobyerno. Medyo disappointing. Well, you kind of expected it pero medyo disappointing kasi and frustrating us also. Kasi we're hoping that there will be some light at the end of the tunnel there, but it seems that it's too soon. Well, because there are other factors that came into play, like the weather. You will see that the inflation is much higher than previous months. Maski ang Bangko Sentral ng Pilipinas, inaasahan na rin na medyo bibilis pa ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa mga susunod na buwan. At yan ay kung patuloy na sisipa ang presyo ng produktong petrolyo at kung makakaapekto ang mga bagyo sa ani ng mga magsasaka. Hindi naman masabi sa ngayon ng PSA kung magkakaroon ng epekto sa inflation ang price cap sa bigas. Pero babala ng isang ekonomista. Ang reaction ng tao normal sa price control, magkakaroon, like a price cap in particular, bababa yung supply, tataas yung demand. At pwede mag-hoard ng mga tao, pwede mag-panic buying. And I think nangyayari na yun the first day. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.